Yo, what's up guys? It is official. The New York Knicks are going to the NBA Finals. Grabe yung naging laro nila. Isang absolute masterclass ang pinakita ng Knicks matapos i-blow out ang Cleveland Cavaliers 130-93 sa mismong home court ng Cavs para i-complete ang isang lopsided 4-0 sweep sa Eastern Conference Finals. This is their first finals appearance since 1999. Grabe ang drought na tinapos nila at ginawa nila ito sa pinakadominanteng paraan, winning 11 straight postseason games by double digits. Sinong mag-aakala na ang dating pinagtatawa ng franchise ay nasa pinto na ngayon ng kasaysayan? Let's talk about expectations. Noong sinabi ng owner nila na noong January dapat mag-final sila at mag-champion, halos lahat tinawanan siya. Lalo na't galing sila sa 2-9 slump at binalandra pa sila ng Detroit Pistons ng 31 points. Dagdag mo pa na bigla nilang tinanggal si Tom Thibodeau last year para palitan ni Mike Brown. Akala ng marami, typical management blunder na naman para sa New York. Pero look at them now. Binago ni Mike Brown ang culture, ginawang efficient si Karl Anthony Towns kahit kakaunti yung touches. At binuo ang perpektong support system para sa kanilang undisputed star. And speaking of the star, kailangan natin siyang puriin ng sobra, ang Batman, ang Spider-Man ng New York, unanimous Eastern Conference Finals MVP, and he deserves every bit of it sa closeout game na ito. Jalen Brunson, nag-drop siya ng 15 points, 5 assists, at ang pinakamatindi, 0 turnovers. Sinasabi ng marami dati na hindi ka pwedeng manalo ng championship kung ang bosses sa locker room ay hindi top option at isang guard na 6'2" pababa. Ang nakagawa lang yan historically, sina Isaiah Thomas, Steph Curry. Ngayon, 4 na panalo na lang. Sasama na si Bronson sa elite club na ito. All the moves they made mula kay Josh Hart, OG Anunoby hanggang kay Mikal Bridges were perfectly engineered para protektahan at i-maximize si Bronson. So, ano kailangan ng Knicks gawin ngayon? Simple lang, magpahinga at mag-recharge ng husto dahil maaga nilang tinapos ang serye. They have more than a week to put their legs up bago simulan ng Game 1 ng NBA Finals sa June 3. At napakalaking advantage yan physically at mentally. Habang nakatambay ang Knicks at nagre-recover, naglalaban pa rin ng bakbakan yung Western Conference eh. Kailangan lang panatilihin ng New York ang kanilang defensive identity at huwag maging complacent sa mahabang bakasyon. Habang naghihintay ang buong New York, nakaabang sila kung sino yung mananalo sa pagitan ng Spurs at Thunder. Sa kasalukuyan, tabla, 2-2. Kung Spurs ang makatapat nila, pwedeng maging epic rematch ng 1999 Finals kung saan tinalo nila sina Tim Duncan. Pero ngayon, haharapin nila ang napakalaking galamay ng 7'4" superstar na si Victor Wembanyama. Kung ang reigning champion naman ng OKC Thunder ang makalusot, it's going to be a tactical nightmare dahil halos walang butas ang roster ng Thunder. Wala kang pwedeng i-hunt defensively sa starting lineup nila kumpara sa mga hinarap ng Knicks sa East. Ngayon, what's next para sa Cleveland Cavaliers? Isang dambuhalang disaster ang seryeng ito para sa kanila. Ang huling imahe ng 2026 Cavs ay tuluyang pagsuko sa dulo ng Game 3 at ang panonood sa libo-libong Knicks fans na sumakop sa home court nila sa Game 4. Maging si Charles Barkley hindi nakatiis sa Inside the NBA na sinabing ang Cavs ang mismong definition ng salitang quit. Ang team na may pinakamataas na payroll sa liga ay swept at pinahiya sa sarili nilang floor. Sino nga ba ang dapat sisihin sa meltdown na to? Unang-una, hindi natin pwedeng isisi to kay Donovan Mitchell na lumaban. 31 points sa Game 4. So, ang malaking sisisihin dito ay si James Harden. Or, bakit siguro yung word dapat maging accountable. Ganun dapat para more professional. Pero ang dating MVP ay naglaho na parang bula sa second half ng elimination game. 0 points at nagtapos lang na may 12 points at 5 turnovers, missing all 6 of his 3-pointers. Isama pa si Coach Kenny Atkinson na nagmukhang ewan sa kanyang press conference ng sabihing analytically nanalo kami ng 2 out of 3 games. Bro, back here in real life, natsugi kayo sa playoffs. Sobrang bad coaching adjustment ang pinakita niya. Dahil dito, asahan natin ng isang massive roster overhaul para sa Cavs ngayong offseason. May 4 na pangalan na malabo nang bumalik sa Cleveland. Una rito si Keon Ellis na hindi man lang nagamit ni Atkinson sa rotation maliban sa garbage time. Pangalawa si Dean Wade na bagamat may ipinakita sa defense ay naging pabigat naman sa offensive end.
Pangatlo ay si Max Strus na kahit sumisweldo ng 16.6 million ay nag-average lang ng 8.7 points per game. Hindi niya naibigay ang perimeter spacing at secondary playmaking na inaasahan sa kanya ng front office. Pero ang pinakamalaking bomba na pwedeng sumabok ngayong offseason ay ang posibleng pagbuwag sa Twin Towers ng Cleveland. Asahan nyo na si Jarrett Allen ang magiging pangunahing casualty at ititrade ng Cavs. Sa modern NBA, mahirap mag-survive kung may dalawa kang malaki na hindi kaya mag-stretch ng floor. At dahil untradeable ang upside ni Evan Mobley, si Allen na yung kumikita na halos 30 million ang kailangang i-package para makakuha ng elite wings o draft capital na babagay sa laro ni Mitchell at Harden. Kung pipiliin man nilang i-extend si Harden, and I don't think so, na mag-stay pa si Harden sa Cleveland. Ang exciting na mga susunod na araw, magsisimula na ang dambuhalang chess match ng NBA offseason para sa mga natalong koponan, habang ang New York Knicks naman ay naghihintay lang kung sino yung makakaharap nila sa finals. Sa tingin nyo, sino dapat? Thunder or Spurs? And ano dapat yung gawin ng Cavs ngayong offseason? Sino yung dapat i-trade? Sino yung dapat manatili? Sino yung dapat kunin? Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.